komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Mga konsepto ng wika, Module 1. Tukuyin ng wika o dialekto. Kapampangan, wika. Tagalog, Quezon, dialekto. Bicol, Naga, dialekto. Ilocano, wika. Filipino, wika. So, yun po yung pagkakaiba ng wika at dialekto. Ano nga ba ang wika? Okay? Ang wika daw po ay daluyan. Pag sinabi natin daluyan, pinapalago, pinapayabong, o tinatawag natin pinapalawak, pinananagisag. Ibig sabihin, sumasagisag sa atin ng pagka-Pilipino at sumasagisag sa atin ng pagkatao natin. Karunungang medium. Pag sinabi natin karunungang medium, meron tayong basic na kaalaman sa pagtukoy ng wika, no? Artificial at likas. Pag sinabi natin artificial at likas, ito po yung kinaginas na natin. Ibig sabihin, kinalakhan na natin at inalam na natin na wika, no? Katangian na po ng wika. Una, may sistemang pagbabalangkas. Pag sinabi natin may sistemang pagbabalangkas, ito po yung may prosesong pagtutukoy at pag-aalam. Pangalawa, sinasalitang tunog. Pag sinabi natin sinasalitang tunog, pag sinabi natin sinasalitang tunog, ito yung lumalabas. Okay? May tinig na lumalabas sa ating bibig. Ibig sabihin, yan po yung salitang tunog. Okay? Usually, kung ano yung napapakinggan, yun ang sinasalita. Arbitraryo. Pag sinabi natin arbitraryo, ito po yung tinatawag po nating from the word arbitrary. No? So, mga salitang hinihiram natin. Yan po yung mga depende sa pagdami o sa paggamit ng mga salita. Pangalawa, o sumunod, pinipili at isinasaayos. Pag sinabi natin pinipili at isinasaayos, ito yung mga salitang pinipili natin at inaayos base sa pangungusap na ating gagamitin o base po sa ating pangungusap na ginagawa. Yan po yung mga pinipili at isinasaayos. Buhay, kailangan natin isabuhay ang wika. Sapagkat sa wika, doon po tayo nagkakaunawaan at nakikipag-communicate. Mga katangian ng sariling wika. Okay. Una, katagang nanganganak ng salita o word metamorphism. Pag sinabi natin katagang nanganganak, ibig sabihin mas dumadami pa, lumalawak ito dahil sa pagsasalin ng kaalaman sa ibang mga tutukuyin ng tao. Okay? Ikalawa, kung ano ang bigkas siyang baybay. Sabi nga daw po natin kung ano po yung naririnig natin at nabibigkas natin, siya po yung baybay. Kaya po doon tayo tumutukoy sa mga aralin natin, no? Sa abakada, kung ano po yung bigkas, siya po yung baybay. Next, tunog kalikasan o yung tinatawag po nating onomatopoeia. Pag sinabi natin tunog sa kalikasan, ito po yung nagmula sa kalikasang katunugan na kung saan yun na rin ang ating binabaybay. Kung ito yung napapakinggan natin sa kalikasan, yun din po yung nababaybay. Mahigpit na kasaklawan. Pag sinabi natin mahigpit na kasaklawan at pagka maugnayin or tinatawag nating neologistic cohesion, ito yung tinatawag nating masaklaw, ibig sabihin malawak na pag-alam natin sa kaugnayan ng wikang ginagamit natin sa pakikipagkomunikasyon. Next, kataga at salitang inuulit. Tandaan po natin ang salitang inuulit, ito po yung may mga salita na kahit iisa lamang o isang salita lamang, okay, kayang tumayo sa kanyang salita or ibig sabihin sa kanyang ibig sabihin. Okay? Like for example, araw-araw. Okay. Pag sinabi natin araw,
Ito po yung pagtukoy kung anong araw na ba, ganyan. So, pag sinabi natin araw-araw naman, ibig sabihin bawat consecutive na araw, yun po yung araw-araw. Okay? Next. Pambansang wika. Okay? Pambansang wika, simbolo ng pagkakakilanlan. True. Sapagkat sumisimbolo ang wika sa atin ng ating pagkakakilanlan. Okay? Bilang isang tao. Lingua franca ng mga mamamayan. Pag sinabi natin lingua franca, ito yung tinatawag nating paggamit ng mga hiram na salita na kung saan ito po yung mga nagiging katumbas ng salita pag tayo po ay hindi nakakapagsalita o hindi natin alam salitain yung mga wikang pinag-aralan natin. Next, wikang panturo. Gamit sa klase, talakayan, guro, estudyante. So, yung po yung natawag po nating mga wikang pangklase. Ito po yung mga nasa eskwelahan. Mabisang pagkatuto sapagkat dito po natin inaaral at dito po natin tinutukoy ang mga bagay-bagay. Wikang opisyal. Pag sinabi natin wikang opisyal, ito po yung tinalaga at may tiyak na institusyon, tiyak na wika. Ibig sabihin, wasto na ito at angkop na ito. Ayon sa pagkatuto ng ating historia, no? Pag-aralan natin sa history, no? Tiyak at meron pong basihan ng pag-aaral. Bilingualismo. Pag sinabi natin bilingualismo, pagkontrol ng dalawang wika, mahirap pulihin. Pag ibig sabihin natin pagkontrol ng dalawang wika, dalawang salita, o dalawang wikang ating sinasalita sa isang lugar. Like for example, Tagalog-English. Yan po yung bilingual na tinatawag natin. Multilinguismo. Pag sinabi natin multilinguismo, kakayahang magamit o makamit ang dalawa o higit pang wika. Pag sinabi natin multilinguismo, dalawa o higit pang salita. Like for example, here in the Philippines, pag tayo ay merong probinsya, like for example, ikaw ay taga Cebu, meron kang mother tongue. Ang mother tongue mo ay Bisaya, no? Ang susunod mong salita Tagalog. Ang ikatlo ay English. Yan po yung tatawag po natin multilinguismo, dalawa o higit pang mga wikang sinasalita sa isang lugar. Barasyon ng wika. Pag sinabi natin barasyon ng wika, pagkakaiba po ng forma ng wika, dimension, variabilidad, we have hieroglyphical, social at saka yung tatawag nating occupational. Pag sinabi po nating barasyon, paano natin ito ginagamit? From the hieroglyphical ba ito? Pag sinabi natin social, paano tayo makikipag-usap sa tao? At occupational, ito yung ginagamit natin sa work. So, yun po yung ating communication o barasyon ng wika sa ating pakikipagkomunikasyon. Next, we have rehistro ng wika. When you say static register na iiba, nababago. Okay? So, yun po yung static. Pag sinabi natin formal, ito naman po yung ginagamit natin usually sa work natin. No? Paano tayo formal na magsalita. Okay? So, next, consultative register. Pag sinabi natin consultative register, ito po yung mga ginagamit ng mga doktor. Okay? Pag ikaw ay nakikipag-consult, yan. So usually yan po yung ginagamit. May mga scientific names. Ganun. Next, casual register. When you say casual register, ito po yung pang-araw-araw natin ginagamit na kung saan yung ginagamit natin na usually araw-araw. Okay? Yun lang po. Intimate. Pag sinabi natin intimate, malalim na pagsasalita. Okay? May mga malalalim na salita. Yun po yung intimate register. Next, homogeneous na wika. Pag sinabi natin homogeneous na wika, may kaisahan, uri at anyo. Okay. Halimbawa, we have sektor, grupo, formal, grupong, informal at unit. So ibig sabihin po, ang homogeneous may kaisahan ng uri nito at may mga anyo. Okay? So pag sinabi natin grupong formal, ito yung mga formal na salita lamang. Pag grupong informal, mga salita po ng mga informal. Usually po yung mga nakikita at naririnig po natin sa tabi-tabi. Pag unit, ibig sabihin, mayroon pong kawastuhan at kaangkupan ng salita. Yan po yung homogeneous na wika. Heterogeneous na wika. Okay. Pagkakaiba ng wika sa isang lugar. Halimbawa, international, regional, pambansa, o tinatawag nating organizational.
So, ibig sabihin po na tinatawag nating heterogeneous, okay, ito po yung halimbawa na sinabi ko sa inyo kanina. Pag sinabi natin heterogeneous, ito po yung mga salita na iba't iba ang ginagamit pero sa isang lugar lamang. Like for example nga, if you are from Visayas, you are Bisaya. Okay. Gumagamit ka ng English para sa pagkatuto. Okay, next. Linguistikong komunidad. Pag sinabi natin linguistikong komunidad, may kaisahan ng paggamit ng wika. Totoo yan. Next, pag nakakapagpabahagi ng malaya na kaisipan at tuntunin ng wika at may kaisahan sa pagpapahalaga. So yan po yung linguistikong komunidad ginagamit natin sa ating community, okay, na salita. Unang wika. We have unang wika. So pag sinabi natin unang wika, unang kinamulatang wika o kinamulatan ng tao. So yun ang ating mga sinasalita pag kung ano yung ating kinagisnanan o ating kinamulatang salita. We have natural na gamit po ng pakikipagkomunikasyon. That is the mother tongue base o yung tatawag natin base multilingual education. Pangalawang wika, bagong wika natutunan sa isang tao. Okay, ibig sabihin bagong wika, ibig sabihin yung na-adapt na natin. Like for example, the English na pag-aaralan natin, yun. Next, isang opisyal na wika gamit ang pag-aaral sa trabaho at ano pa mang mahalagang pangangailangan. So pangalawang wika, ibig sabihin how to communicate ourselves to other person para po para po sa tinutukoy nga nating pagtrabaho, no? Kung ano yung ginagamit nating mode of communication sa ating trabahong ginagawa. Wikang regional. Pag sinabi natin wikang regional, pag ito yung nakabatay sa lingua franca, may mga salita po tayong hiram na ginagamit. Yan po yung regional. Okay? Pag sinabi natin lalawiganin, ito po yung taguri ng wikang probinsya. Ibig sabihin, ito yung kinamulatan natin salita. Next, wikang pampanitikan. Kadalasan gumagamit ito ay tayutay. Ibig sabihin, malalalim na salita. Ibig sabihin, mahirap ng arukin ng ating isipan ng mga salitang ginagamit nito. Balbal, kolokyal. Pag sinabi natin balbal o kolokyal, karamihan pong informal na wika po na naririnig natin sa mga paligid natin at pakikipagkomunikasyon natin sa ibang mga taong casual lamang ang register ng isip. At casual lang po ang register po ng kanila pong mga salitang ginagamit. Next, technical at wika. Kadalasan ginagamit sa larangan ng agham at matematika. Ibig sabihin, ito po yung ginagamit ng mga inyenyero. Okay? Yan po yung mga wikang ginagamit nila. May mga terminology silang mahirap unawain. Next, patay na wika. Pag sinabi natin patay na wika, pagkawala ng isang dialekto sa isa dahil hindi na ito ginagamit. So, meron tayong mga wika kay dati na hindi na po natin ginagamit na kung saan namamatay na lang ito pag hindi na po o ayon ito sa napapanahon pong mga wikang ginagamit po. Yan po yung patay na wika. Pidgin. Ang pidgin naman po ang tawag sa proseso ng pagkabuo ng paulit-ulit at paggaya po ng mga paggaya kahit mali-mali. So ibig sabihin, ito yung napapakinggan. Usually po mga bata ito eh. Kung ano yung napapakinggan, yun ang mga binibigkas nila kahit mali-mali ang sinasabi o ang mali-mali ang ibig sabihin. Okay? So ginagaya lang nila. Next, Creole. Pag sinabi natin Creole, ito po yung tawag sa mga wikang dinedevelop sa isang pidgin na nagiging unang wika ng isang lugar. The best example for this is yung mga tinatawag po natin mga ethnicong grupo. Okay? Kung ano po yung nade-develop nilang wika, yun po yung mga nagiging unang salita nila sa isang lugar. Dialect. Pag sinabi natin dialect, wikang ginagamit ng mga ethno-linguistikong grupo. Ibig sabihin natin ethnicong grupo, that is dialect. When you say idiolect, ito po yung mga katangi-tanging pananalita ng isang tao, kaugnay ang mga kanyang pinagmulan o dialektong sinasalita. Ito po yung may mga kanya-kanya tayong mga wika na sinasalita. That is dialekto. Okay. Hanggang sa muli. So,